ang problema ngayon, may mga tumatakbo na hindi na alam kung ano yung batas. Oo. Hindi na alam kung ano yung batas na gusto nila isulong. Halimbawa lang, ano? Tatakbo sila ni Bawa Senador. Pag tinanong mo, ano ang plataforma mo, anong batas ang ipapasa batas mo na makatulong sa mahihirap, sasagutin ka ng, wala pa, hindi pa ako naboboto eh. Pero pwede ba yun? Wala kang plataforma. Hello po! Hello! Kamusta po? Kamusta po? Kuya Erwin, Tosca. Hello po! Praise God. Ayan. So, mga kuya, syempre bago po tayo mag-start pwede po bang imbitahin natin sila yung mag-follow ba Sige, sa ating sige. social media? Ikaw na yan. Sige po! Hindi po mga kapatid, syempre po kung hindi pa po kayo nakaka-follow sa ating social media pages, meron po tayo sa Facebook, Payong Kapatid, meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po sa mahilig mag-Spotify, meron po tayo sa Spotify, Payong Kapatid. So, click nyo lang po yung subscribe button para pag may bago, updated po kayo kaagad. Ayun, mga kuya, okay na po. Thank you, mga kuya. Yes, Pero, mga kuya, ito po, mainit-init pa ang aking question dahil malapit na ang eleksyon. Eleksyon. Naku. Sino po iboboto nyo, mga kuya? Nako. Secret. Ako gusto ko talaga i-share sa inyo yung boboto ko. Kaya lang, baka ma-misinterpret ninyo ako. Sabihin nyo, nangangampanya ko. Hindi na lang. We're not naman Pero, endorsing anybody. mas maganda, naman, no? bibigyan ko lang kayo ng mga guidelines o siguro pwede i-share natin Kuya Erwin, mapapayo natin ating mga taga-subaybay ng paano ba talaga mamili ng leader. Ayan, gusto ko po Merong yan. bang batayan mula sa Bible, di ba? Kasi alam niyo makakatuwa, ang Bible very practical to eh. At talagang tinuturo niya rin sa atin kung paano mamili, paano bang siyempre bukod sa pamimili ng presidente or hari, Yes. wag tayo, hindi yun ang ating pag-usapan kasi wala namang ganong eleksyon, no? Pero ang pag-uusapan natin yung mamili lang dun sa iba pang mga bahagi ng lipunan, ng mga pinuno. Yes po. Katulad ng mga mayor, diba? Mga babatas, Opo, yes po. mga konsehal, di ba? Mga gobernador, ganyan. Yun ang mga sakop Yes ko yun, po. di ba? Ngayon po, opo. Oo, so importante yun na malaman natin paano, ano ba yung batayan? Alam mo, basic yun eh. Basic yun. At alam mo, Koska, Kuya Erwin, Opo. napaka-importante nito. Kasi yung kapangyarihang mong mamili, huwag nating sayangin. Kasi yung, sabi nga nila, everything rises and falls on leadership eh. Oh. So, kung ang leader natin, reflection yun ng ating pagkatao eh. Ganun po? Reflection yun nung, kunyari, kung ang mahal natin ng bayan, hinahanap natin yung mga leader na mahal nila yung bayan. Opo. Ngayon, kung ang leader natin, parang sarili lang ang iniisip, it only means na sarili lang din ang iniisip natin. Kasi baka sarili din tayo. Parang reflection lang natin. Yung sabi ni Rizal yan tal pueblo, tal gobyerno. Kung ano ang pamahalaan, kung ano ang mamamayan, yun ang pamahalaan. Kaya, kailangan matalino tayo para ipakita na yung ating pagpinipili, reflection ng ating katalinuhan, ng ating totoong damdamin para sa bayan. Pinagpipili ko po kay Lord na maging maingat ako sa mga tanong ko, mga kuya. Oo. Marami na naiisip, pero mga kuya, mas excited ako kung ano po yung mga guidelines talaga. Kasi mga kuya, to be honest, pinupuno ko pa po yung aking listahan. Pero mga kuya, siguro sa guidelines yung baka magbago pa ang listahan ko. 12 yun, nakakailan ka na. Senador pa lang yan. Wala pa yung congresswoman Ayun nga, dyan. At sa congresswoman. city, di ba po? Oo, wala pa dyan yung mayor. Yes, Wala yes. pa yung councilor. Wala pa yung governor. Kasi marami pong Wala, pagpipilian. ang dami. Opo. May mga bukal pa, hindi mo kilala kung sino-sino itong mga bukal na to. Pero ano po bang pinaka-basic? Kumbaga pinaka-basic na parang unang ko munang titingnan. Ayan. Ayan. Pinaka-basic, di ba? Kumbaga, simplihan natin mga kuya. Sa akin, integrity. Integrity. Okay. Yung kung ano ka sa labas, gano'n ka rin sa private life mo. Paano ko po malalaman yung integrity ng tao na yun? O nung kumakandidato na yun, mga kuya? So, pamilya niya, kamusta? Oo, yung pamilya niya. Tingnan mo rin, Tsaka ano sinasabi ng mga ibang tao sa kanya, whether yung mga kaaway niya yun o mga kakampi niya, is rin. Galing. Pero alam mo, Tosca, Kuya yes. Erwin, noon pa man, nung panahon ni Moises, siya lahat ang gumagawa eh. Ngayon, pinasalan siya ng kanyang father-in-law, si Jethro. At nakita niya, naku, hindi tama yung ginagawa mo. Parang,
yung one-man government, di ba? Hindi pa pwede yan. You need to have a system. Kailangan mag-create ka ng leaders from among you na makaging katuwang mo sa trabaho. Ang ganda, nagturo siya ng guidelines. Etong sabi niya, babasahin ko sa Exodus 18. Sabi niya rito, una-una sa lahat, sabi niya, teach them the statutes and the laws, and make known to them the way in which they are to walk and the work they are to do. So, kumbaga, yung mga iboboto natin, dapat man lang, alam nila yung basic, na ano yung basic ng Constitution. Okay. Kasi ngayon napansin ko, ang daming mga nilalabas maging sa mga local government ordinances na unconstitutional. Ayoko naman magbanggit ng Kasi mayroon naman tayong constitution eh. Yes po. So doon ibabatay mo doon. Kasi kung lahat tayo dinadaan lang sa popularity yung mga ordinances, Trends. kung ano yung mas papayag ang tao, without the framework, walang mangyayari sa atin, di ba? Kasi kailangan meron tayong framework eh. Yun yung constitution natin. Yes. At least alam nila yung basic na yun. Yes. Tapos sabi rito, turo mo yung teach them the statutes and the laws and make known to them the way in which they are to walk. Kunyari, kung ano yung role nilang gagampanan, mambabatas ka ba? Kung mambabatas ka, alam mo ba at least yung basic ng batas? Ikaw ba ay mayor? Kasi iba ang mayor na nag-execute ng batas, Yes, opo. iba yung gumagawa ng batas. Di ba? Councilor, gumagawa ng mga ordinansa yan Legislative eh. yan, Oo. opo. Na somehow, kung ano yung plano ng executive at gusto nila suportahan yun, it must be supported by the proper law. Yes po. At making sure that yung law na gagawin nila ay ayon din sa sa konstitusyon. Di ba? Yes Kasi po. hindi pa Yes. pwedeng lalabas dyan eh. Ang problema ngayon, may mga tumatakbo na hindi na alam kung ano yung batas. Oo. Hindi na alam kung ano yung batas na gusto nila isulong. Halimbawa lang, tatakbo sila ni senador. Pag tinanong mo, ano ang plataforma mo, anong batas ang ipapasa batas mo na makatulong sa mahihirap, sasagutin ka ng, wala pa, hindi pa ako naboboto eh. Pwede ba yun? Wala kang plataforma. Ganun pa, doon pa lang, disqualified na yan. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Di ba? Kasi dapat alam mo eh. Alam mo kung bakit ka nandoon. Hindi mo hintayin manalo saka mo aalamin. Ano yan? Cramming ng tawag dyan. Parang exam ng mga bata. Kung kailang exam, doon nag-aaral. Doon nag-group study sa exam. Di cheating na yun. Di ba? So yung ganung bagay. So hindi pwede yun. At least alam mo naman. Huwag tayong boboto dahil sikat, dahil sa mahirap. Hindi nyo ba napansin? Yung mga apelido ng mga nananalo, paulit-ulit na lang. Tas hindi naman bumuti ang bansa natin. Palala na tayo ng palala. Di ba? Parang, bakit ganun? Di ba? Ano ito? Popularity contest. Hindi ito popularity contest. Dapat naging matalino tayo. Hindi yung, ano yung pakinabang ko, kundi, ano yung pakinabang ng bayan. Nahanda rin akong sumunod. Pag binoto ko to, handa rin ako sumunod. Kung ano yung panuntunang kanilang isa sa batas o kaya naman i-execute. Diba? Importante yun eh. Opo. Ang alam ko po mga kuya kasi pag sa batas, kunwari sa mga legislative, ano po yan magbobotohan yan sila. So, kumbaga, your vote, ikaw yun, you'll be responsible for your vote. So mga kuya, in that regard, kunwari ako boboto ako for a legislative measure, kumbaga, gaano po ka-importante yung integrity o yung prinsipyo ko patungkol pag ako ay isang mambabatas na boboto ako sa isang legislative measure. Meron po bang may papayo kayo tungkol doon? Yung sabi ni Kuya Erwin kanina, integridad, di ba? Opo. Kasi boboto po kami. So it's either yes or no. So ito yung sa Abstain. ito yung sa pag gumagawa na ng batas. Opo, magbobotohan kayo Kasi po may experience ka na rito eh, di ba? Okay. Unang-una, kailangan alam mo yung kung ano yung ginagawa mo, naintindihan mo yung batas na isinusulong mo. So dapat pinag-aaralan talaga. Pinag-aaralan mo yun. Tapos, dapat you have to be committed to whatever you want to decide on. Kunyari, kung ayaw mong tanggapin yun, dapat committed ka doon kung you will oppose it or kung you will endorse it. Committed ka doon. Kasi kung hindi, mga iba dyan,
pikit mata lang, pipirma, Pikit ganyan. mata? Oo, dinadalo lang. Bakit po kayo pikit mata pag gano'n, mga kuya? Hindi, Ewan ko, parang siguro may pressure. diferensya. Oo. Pressure, ganyan. Oo. Tsaka ganito yan eh. Ang tanong sa'yo sa integridad, ano ba to? Sinusulang ko lang ba to? Personal agenda ko ba to? Ayun. O para sa agenda ng kabubuti ng pamayanan, Ayun. di ba? Kasi tatanungin mo yan eh. Tapos iisipin mo rin kung ikaw na nandun sa batas, ang iniisip mo talagang hindi ito tungkol sa akin. Ako naglilingkod sa bayan, I need to defend the land. I need to defend the people. Kasi kung gusto ba ng tao, hindi makakabuti sa kanila, in the end, parang mga bata yan na gusto ng, 5 years old, gusto ng kutsilyo para laruin. Bibigyan mo ba ng kutsilyo yan? Obviously, hindi, di ba? So, ganun ka din as a lawmaker or whatever role that you have, hindi ka naggagawa ng o sasagawa ng batas o ng aksyon na alam mong ikasasama ng marami. Di ba? Kahit at your disadvantage. Kasi iba, sa totoo lang, yung mga desisyon nila, pang kampanya pa sa susunod na eleksyon eh. Parang kailangan ko itong gawin kasi para popular ako sa tao, para iboto nila ako sa susunod. Kahit na hindi nakakabuti sa kanila. So, mga kuya, may tanong po ako. Kasi, mahirap po din ang isang, kumbaga, public servant. Siyempre, they want to win. Gusto po nila manalo. Pero minsan, may mga pagkakataon na pag sumunod ako sa batas, magiging unpopular ako. So, paano po yung mga kuya? Parang sa ating mga nanonood po, sa ating mga nanonood, patungkol po sa mga iboboto natin, may mga ilan-ilan po kasi hindi naman sila popular, pero medyo iba rin ang mga adikain nila, pero hindi sila popular. And then their decisions or what they stand for is not actually trendy. Hindi siya... Yes. Pero, maganda po ang adikain nila. Pero yun nga lang, maraming sumasalungat kasi hindi siya popular. That's true. Sa totoo lang, di ba, Kuya Erwin, hindi naman mabibigla yan eh. Oo. Naalala ko sa Marikina noon. Nung ilang beses tumakbo si Mayor Bayani, hindi popular yung mga adikain niya eh. Talaga po? Oo, kaya hindi siya nanalo. Ganun ho? Pero nung minsang nanalo siya, talaga naman, nadisiplina yung Marikina, naayos, gumanda. Pero hindi pa rin siya popular. Ay, gandi ho siya naging popular. Bakit? Okay, nanalo siya for a while na magiging mayor. Pero pansinin mo, hindi na siya manalo bilang vice-presidente sa mismong bayan niya. Nung tumakbo na siya ulit para maging alkalde ulit, hindi na siya nanalo doon sa sarili niyang bayang inayos niya. Bakit? Hindi popular ang kanyang mga desisyon. Masyado siyang stricto. Kasi reflection yun ng aming pamayanan. Gusto namin ng pagbabago, kaayusan, basta not at our expense. Basta hindi kami kasali, basta wag mo kami idamay. Kasi marami, dahil sa gusto namin kaayusan, natapyasan ng bahay, dahil ginamit nila yung, nagsumobra yung mga bubong sa supposedly pavement, mga ganon. Kaya, kung magiging tapat tayo, minsan ang binoboto natin, yung ano yung pakinabang natin. Ay, tayo. Hindi yung pakinabang ng makakarami. So, pwedeng kasalanan din po natin kung ba't tayo nagkakaganito? Oh, yes. Kasi Oo. reflection nga yun eh, ng ating, reflection yun ng ating pagkatao. Tayo mga humahalal. Naku po. Kaya, ako nalulungkot. Ako personally, nalulungkot ako. Kasi, ilang dekada na ako sa bansa, nakita ko na eh. Nakita ko na matagal na panahon kung paano tayo napag-iwanan ng ating mga kapitbayan dahil sa maling pamumuno sa pamahalaan. Yung gusto natin lahat madali. Walang willing to sacrifice. Halatayan pati sa ating paghahalal. Hinahanap natin ano yung madali para sa atin. Katulad nung binabalik ako sa Marikina. Sa Marikina, bawal noon mag-park sa pavement. Kaya hindi na nanalo siya. Kaya hindi siya nanalo. Kasi ayaw ng tao yan eh. Nagpa-park kasi sila sa pavement eh. Parang ganon. Yung bang titiisin mong meron kang garahe para lang maging convenient sa marami. Ayaw yan kasi gusto nila sa convenience sa kanila eh. Hindi naman convenience sa lahat kaya nagpa-park sila sa daan. Huwag sana kayong magalit sa akin pero yun tayo eh. Kung hindi tayo magiging honest sa ating mga sarili, hindi naman talaga na tayo maaayos. Pero mga kuya, kaya nga gusto kong bumoto o magkaroon ng leader kasi gusto ko maiahon ako sa kahirapan ng buhay ko. So mga kuya, talaga bang yung kahirapan ko nakakabit po ba yan sa
kung sino ang leader. Kumbaga, kung ito binoto ko, totoo bang aahon ako sa kahirapan? Totoo po ba yan, mga kuya? Kung tulad ng sabi ni Kuya Bo, kung may malasakit siya sa bansa, iyan, okay yan. Kaya, kaso lang, ay iniisip lang natin yung umahon tayo sa kahirapan. Kaya yung mga iba, yung kahirapan na naghihirap sila ngayon, bibigyan mo lang sila ng konti bago mag-eleksyon, okay na sa kanila yon, nakaahon na sila ng sandali, yun na iboboto nila. Hindi tama yun eh. Dapat long term tayo mag-isip eh. Ayun, hindi panandalian lang na Yes. kakarapot na okay na ako. Tsaka ano ibig sabihin ng aahon ka sa kahirapan? Oo. Kasi una-una sa lahat, may pagtatanim eh. Bago ka umani, may pagtatanim. Mahirap pagtanim. Mahirap po talaga. Mahirap mag-antay bago magbunga. Yes. So ngayon, kung yung leader, bibigyan nga, pansamantala lang. Oo. Ang inaasahan natin, ayuda, yun ang makakaahon sa atin sa kahirapan. Oo. Hindi tayo aahon, lalo tayo mababaon sa kahirapan. Kasi yung pag-aayuda, maganda yan. Kaya lang, kapag tinuruan na natin yung tao umasa sa ayuda at hindi na naging lumabas yung kanyang kakayanan at kanyang potensyal, kumita, at hindi mo siya binigyan ng pagkakataong kumita, Oo. nawala yung pagkatao niya, sayang. Kasi lahat tayo may kakayanan tayo eh. Hindi naman tayo mga palaboy na parang mga palamos lang ng palimos, hindi ganoon eh. Kaya yung iniisip natin, aahon tayo ng leader sa atin sa kahirapan, siya ba maglalagay ng pagkain sa table natin? Hindi. Siya magbibigay ng pagkakataon para tayo ay magkaroon ng kikitain na kakainin natin para sa ating table. Kasi hindi naman pwede yung tayo lang ang parang bibigyan lang tayo ng bibigyan. Yes. Hindi pa pwede. Kailangan lahat tayo magtulong-tulong Yun. na maging productive. At punta tayo ulit doon sa Exodus 2. Sige Sorry po. ha. Hindi po. Kaya ang unang hinahanap natin, sabi niya, able men. Yun. Sabi, yung bang iboboto mo, talaga bang able yan na maging senador? Oo. May kakayahan. Able ba yan maging mayor? Able ba yan maging vice mayor? Governor, assistant governor, vice governor? Able ba yan maging councilor? Tingnan natin, able ba talaga yan? Di ba? Kaya tinatanong mo, anong platform mo? Di ba? Wala, di na tinatanong yung platform. Kaya tinan nyo, ang mga hinahanap, kumakanta sa stage, sumasayaw. Oo. Ano may hinahanap natin? Entertainers o lawmakers or leaders? Di ba? Anong hinahanap natin? Choreographer? Hanapin natin, tanungin natin yon. Ang sunod sabi dito, who fear God. Yun. Di ba? Hindi yung ginagamit yung pangalan ng Diyos. Yung takot sila sa Diyos kasi problema natin sa Pilipinas, marami ang maka-Diyos. Oo. Pero walang takot sa Diyos. Pwede ho ba yun? Oh, nagdadasal tayo, pero pag tagatas at magdasal, kanya-kanya na tayong under the table, kanya-kanya na tayong, wala tayong takot. Wala tayong takot as if God does not see what we're doing. Pwede po. Tapos sunod dito, sabi nga nun, men of truth. Kasi pag may takot ka sa Diyos, alam mong may nakakita sa iyo eh. Kaya hindi ka pwedeng, yung parang walang katotohanan. Di ba? Makatotohanan ka, kaya marami sa atin tumatakbo. Hindi makatotohanan eh. Oh. Alam mo namang hindi mo kaya yung trabaho eh. Pero nagkukunwari ka sa maskara na gusto mong tumulong sa mga tao at sa mahihirap. Hindi ganun ang pagtulong. Ang pagtulong, hanapin mo yung galing mo at yun ang maging ambag mo sa bawat buhay ng ibang tao. Kung ikay magaling na mambabatas at talagang mayroon ka nakikitang batas na kailangan na maisabatas para matulungan ang ating bayan, ikaw ang yun qualified. Kung ikaw yung mayor, alam mo may kakayanan ka na ipaano sa batas, yun yung makatotohanan na tao. Pero kung alam mo naman, nalolokohin mo lang yung tao, di ka makatotohanan, huwag ka na tumakbo. Di ba? At tayo naman mga boboto, maging matalino naman tayo, huwag tayong tumingin sa muka. Tingnan, pansin yung mga litrato, pagandahan, puro naka-photoshop. Diba? Parang nakita niyo po yung kandidato, siya ba yun? Oo. Kasi nalayo na ho yung tsura sa totoo. Oo, kasi kailangan magmukhang maganda para attractive. Uy, maganda to, boto natin. Hindi totoo yan eh. Alam mo, lahat yan. Yung mga ganyan, halata mo agad na pinopotoshop yung mga mukha. Huwag mo iboto yan kasi sinungaling eh. Hindi makatotohanan. Hindi Yung naka-filter lang mga kuya, filter. Dinadaya nila tayo eh. Parang, Niloloko niloloko na tayo. Litrato pa lang, ganun pa lang. Marketing na agad, di ba? Dito, katotohanan ang pinag-uusapan. So kung may wrinkles, may wrinkles. Oo. Tapos, dishonest gain. Simple lang eh. Tingnan mo, ang laking ginagastos siya sa pagtakbo. Paano nila babawiin yan? Babawiin siya.
tao tayo. Mga negosyante ang utak natin. Pag meron tayong tinapon, gusto natin malaki balik. So, pagka tumatakbo ka, na ang lakas ng ginagasop sa kampanya, babawiin at babawiin mo yan. So, Di ba? Kaya, tingnan nyo yung lifestyle ng binoboto natin. Ang tagal na nila sa posisyon. Tingnan mo yung lifestyle, parang ang hari. Ang Oy, daming grabe. pera. Saan nakakakuha ng pera yan ng ganyang kalalaki? Di ba? Parang, ibig sabihin, ninanakawan tayo niyan. Ganun, Binabawian tayo niyan. At siyempre, tingnan din natin ano yung kakayanan nila kasi kaya they hate dishonest gain and you place this as leaders. Sabi nga, for thousands, for hundreds, for 50s or tens. May mga taong kaya nila ang 1,000. May mga taong kailangan lang hundreds. Kaya yun ang kailangan i-lead hundreds. Oo. Pero hindi sila pwede sa 10 at sa thousands. Kailangan alam din natin na ano yung level niya. Okay po. No? At Oo. sa atin lang yun, no? Walang educational attainment, walang Wala, oo. Tapos tatakbo sila sa Senado. Mataas ang requirement na pag Oo, senator, kailangan mo alam mo yung batas eh. Hindi Ano nga ako eh. Na-upset ako. Pag nakakapanood ako ng mga Senate hearing, tapos nakikita ko mga celebrity, natatayo, tapos tinatanong sila, nakakahiya sila yung, hindi sila marunong sumagot. Oo. Kaya, Hinga mo muna malalim. hindi sa totoo lang, yung boto natin isa lang. Isa lang ho yan talaga. Pero importante yan. Oh. Kung lahat tayo mag-iisip at talagang mahal natin bayan na to, maging matalino tayo. Di natin track record ng mga nauna na. Kung ito yung mga iboboto ulit, huwag naman tayo magpaloko na ulit. Naloko na tayo na minsan, huwag na naman paloko ulit. Yes. Kung wala naman sila nagawa sa mga panahon na namuno sila, huwag na natin sila iboto ulit. Wala naman sila nagawa eh. Oo nga, wala silang nagawa. Diba? Malinis ka ang record, pero walang nagawa. Oo. Sobrang linis sa record. Wala Paano po kung may nagawa pero hindi malinis ang record? Paano po yun? Hindi. Ano yung nagawa nila? Oo. Nagawa. Kumbaga, timbangin, mas masahol ba yung ginawa nila? Minsan takot tayo kasi sumubok ng bago. Inisip Totoo natin, po yan. Opo. Inisip natin, ay, bago yun, baka wala yung alam. Eh, luma nga. May alam na siyang paraan paano magnakaw. Eh, huwag naman. Huwag naman. Maawa naman tayo sa ating mga sarili. Oo. So mga kuya, pangdiin na naman na question. Opo, kasi kumbaga malapit ko na po kayo hinga ng words of encouragement. Kumbaga na-enumerate na ho ni Kuya Bong yung mga traits. Pero if I were to ask you po, Kuya Erwin and Kuya Bong, and you're envisioning a leader for the Philippines, how will that leader look like? Abangan natin. Para sa susunod na episode. Hindi ho, ito na ho, kayo na ho. Ay, ito na ho. He will be, number one, ipapakita niya talaga yung kanyang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng mga improvements sa paligiran natin. Pangalawa, he will be approachable to many. He will make himself available to many. Ngayon, mahirap yun. Kung presidente ka ng bansa, tulad ni Moses, hindi mo naman maasikaso lahat. Kaya lang, you will make a way na marinig mo yung mga hinaing, yung mga pangarap ng mga tao. Yes. Yan. And dapat it must reflect also on your family. Makikita ng mga tao yung pamilya mo kung maayos o hindi. So, yan, madudugtungan pa ni Kuya Bong yan. Thank you po Kuya Erwin. Kuya Bong. At saka ito na ba yung mga final natin? Hindi pa po, envisioning pa lang po tayo. And then, words of Oo. encouragement. Siyempre, na po. hindi naman natin pinipili ngayon ang Pangulo, di ba? Ang pinipili Opo. natin, mayor, governor. Yes. Yung one, it reflects our values. It reflects the biblical values. Okay po. No? Hindi tayo namimili ng saint na Yes. para baga. Namimili tayo ng tao na may tayo. Alam Okay natin anong tinatayuan niya. Mahal niya Yes. bansa. Tapos alam natin yung values niya, at least moral values niya. Yes. At least alam natin na kahit na hindi siya, sabihin natin, santo, meron siyang sariling values that reflects our values. May integridad, di ba? Merong kasipagan, nagtatrabaho talaga. Hindi yung kinakasangkapan niya lang yung tao. No? So, tingnan natin.
Kasi nagugulat nga ako ngayon ang mga promotion, sayawan, mga kantahan, Oo. pagandahan, mga ganun. Hindi ko naiisip, ano ba to? Beauty pageant ba to? Ano, di ba? Kaya, o leadership ito. So, yun ang ating hahanapin. Yun talagang mayroong kalidad ng leader. No? Na magre-reflect ng ating pagkatao. Yun ang inahangad ko. Oo. Yun ang inahangad ko makita. Tapos maging matalino rin tayo. Kasi kung ang leader nasa pamilya lang nila, paano magkakaroon ng check and balance yun? Di ba? Kunyari, mayor, vice mayor, councilor, tatlo na kagad sila magkakamag-anak. Parang nung palang wala ka ng check and balance eh. May congressman pa. Di ba? Tapos may senador pa. Pag-isipang mabuti, hawak na nila lahat. Oo nga. Parang bayan na nila to. Hindi na to Oo. bayan ng Pilipinas. Di ba? Oo nga. So yung ganun, kaya hindi rin na mapasabatas yung mga ganyang bagay kasi nga, yan ang naging kultura natin eh. Kapag tapos na si mayor, papalit yung asawa, kung hindi si asawa, yung kapatid, kung yung kapatid, yung anak, di ba? Hanggang sa maubos silang lahi na yan, di ba? Tapos sila na nag-aaway-aaway, magkapatid, nag-aaway, kasi pareho na sila nakatikim ng leadership na siyempre, they are to protect their power. Yes. So, yung ganong bagay, sana wag nating pahintulutan yan na, kasi tayo naman ang boboto eh. Wag nating pahintulutan, kaya talagang kailangan nating manalangin. Oo nga. Natulungan tayo ng Diyos. Di ba hindi manalo yung binoto natin? Basta natututo tayo dahan-dahan, paano mamili. Ayun, yun ang importante Correct. po. Oo. And ganun po ba yung mga kuya, we're accountable to God kung sino yung iboboto natin? Tama po ba yun? Oo, siyempre. Di ba? Kasi excuse natin lagi, hindi naman mananalo yan, sayang boto. Huwag ganun. Ayun. Kasi tinuturuan din natin sarili natin eh, paano bumoto. At tinuturuan natin yung susunod na generation, paano bumoto. Correct. Actually, mga kuya, ang mga public servants, ako yung mga candidates, nanliligaw yan eh. Kasi alam nila na ang isang boto ay mahalaga. Kasi minsan yung iba nananalo by one vote, mga kuya. Hindi biro yung boto natin. Ano yan, importante. Kaya dahil po importante ang boto ninyo, hingin na natin ang words of encouragement ang ating mga kuya. Sino iboboto natin? Secret. Joke lang. Si Wisely. Wisely. Vote wisely. Vote wisely. Vote wisely. Mga kuya, baka we can encourage our mga kapatid na wag mapanghinaan ng loob. Kumbaga, may panahon pa, may chance tayo na ituwid ang dapat ituwid at iboto kung sino dapat iboto. Yes. Alam mo, naisip ko nung pagdating sa choice na ganyan, sa Bible, may sinasabi doon, choose you this day whom you will serve. Pipiliin mo kung sino sasambahin mo, paglilingkuran mo, kung ang Diyos o yung mga Diyos-Diyosan, gano'n. Diyos ito. Ano pa kaya yung mga, dito sa election na to, ibabalik rin natin, choose you this day who you want to serve. Whom you want them to serve you. Kasi public servant sila eh. Ano lang sila, pag nahalal sila, they are just public. Nawala na yung pagka-servant. Yun. So, isipin natin. Tama si Kuya Bong, panalangin natin. Tama si Tosca, panalangin tayo. And let's not be afraid to discuss this among our friends, kahit ng mga Kristiyano. Kasi sinasabi nila, I will, there are only two subjects I will discuss. I will not discuss about religion, about politics. Mali eh. We have to be very open about yung ating mga political views, pati religious views. So pag-usapan natin yan. It's not bad to deal with that in a church setting. So yun, patapos natin pag-usapan, panalangin tayo, and then let's go out and vote. Ayun. Thank you, Kuya Ern. Kuya Bong. Alam niyo, pagdating sa politika, marami nag-aaway-away. Hindi masamang pag-usapan ho yan. Maganda nga ho, magkapalitan tayo ng mga iba-ibang kuro-kuro tungkol dyan. Pero huwag tayo mag-away-away. Kasi dapat naghahanap tayo ng mamumuno sa atin. Di pamunuan din natin muna ang ating mga sarili. Kasi reflection natin yun eh. Yung kung sino mamumuno sa atin. Tulad sabi ni Kuya Erwin kanina, piliin ninyo kung sino ang inyong paglilingkuran. Kasi totoo yun dahil tayo boboto para paglingkuran tayo. Pero totoo niyan, yung iboboto natin, paglilingkuran natin yan. Kasi siya mamumuno eh. Kumbaga, hindi na lang nila pamumunuan tayo. Pamumunuan lang marami na bumoto sa kanila.
papansin nyo, para na sila nagiging hari. Kasi sila nagagawa ng desisyon na sa harapan para to represent us. Kaya, kung pipili ho tayo, piliin ho natin yung nagbibigay at nagbibigay kalwalatian at talagang magpaparangal ng katwiran ni Jesus Christ. Yung bang magpapalaganap ng katwiran, ng katapatan, kasipagan, at gayon din ng pagiging responsable. Kasi kung magiging irresponsible tayo eventually dahil sa kanilang pamumuno, tulad ng umaasa lang tayo sa mga bibigay nilang mga pabuya o kaya mga ayuda, hindi din makakatulong sa atin yan. Kaya huwag natin isipin ang pansamantalang pakinabang. Isipin ho natin, ano po ang pangmalayo ang direksyon kung saan tayo dadalin ng ating ihahalal. Kaya Mr. Chair, I second the motion. The motion is carried. Ayun! Kaya po, for third and final reading, ito na po ang ating tagline. Kaya naman po, kahit ano po pang mangyari sa buhay natin, umulan man, Umaraw. Oh, bumagyo! kung kailangan po ninyo ng payong, andito po ang payong kapatid. Kapatid. Sa ating mga kapatid at sa aming magiging mga kapatid, nais po namin kayo imbitahan na sumabaybay po sa ating payong kapatid through our social media pages. Meron po tayong 3. As of now, we have Payong Kapatid official Facebook page. We also have in YouTube, Payong Kapatid PH. At syempre po, sa mga mahilig mag-Spotify dyan, meron po tayong podcast, Payong Kapatid. Ayan, so mga kapatid, kasama ang ating mga kuya, sana po ay mag-like, share, and subscribe para po ay magkasama-sama tayo ng pangmatagalan and hopefully forever.